Isang pinagpalang araw sa inyo mga kapatid. Kumusta na kayong lahat? Sa mga kapatid natin dyan sa ating satellite mission sa Barangay Payatas, Quezon City. Ako'y bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw sa araw na ito. At gayon din sa ating mga friends and followers all over the world. Wherever you are right now, kamusta na kayong lahat? Nawa ay sa mabuti kayong kalagayan. Nawa ay sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. At nawa ay sumainyo ang kaharian ng Diyos. Amin mga kapatid. Ako ay patuloy na bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw sa inyo sa araw na ito. Ngayon ay ika-8 ng January, taong 2021 at glory to God at nag-umpisa tayo sa ating pagbabahagi sa inyo ng mga salita ng Panginoon. Napakabuti ng Panginoon sapagkat siya ang nagdulot sa atin ng biyaya ng kaalaman sa kanyang mga salita upang patuloy nating maibahagi sa inyo na kung saan ang nasa panahon natin ngayon na tayo ay dumadanas ng ganitong pandemya dito sa buong mundo. Ang karamihan sa atin ay nahihirapan at dumadanas ng anumang pagsubok. Lahat ng uri ng pagsubok ay meron tayo dito sa mundo. Ngunit ang isang bagay lamang mga kapatid na ating nalalaman na tayo ay tagumpay ay sa Panginoon. Amen? Sa Panginoon, tayo ay may kitagumpayan. Hindi sa mga bagay na kung anong ating dinaranas sa mundo, kundi sa Panginoon tayo ay tagumpay. Amen mga kapatid. Kaya nga, dapat nalalaman natin na anuman ang pagsubok na hinaharap ng mundo, hindi natin maiwasan. Ngunit ano ang magdudulot sa atin ng yung kapayapaan na upang tanggapin ang lahat ng mga sitwasyong ating hinaharap? Diba? Ano ang magdudulot sa atin ng lakas at katagumpayan? Kundi yung tanggapin ang katotohanan na ito ay kalooban ng Diyos at nais ng Diyos na meron tayong pagkilala sa Kanya, meron tayong pag-unawa na ang Panginoon ay alam niya ang sitwasyon na to at tagumpay na ako dahil nasa Panginoon ako. Amen? Di ba mga kapatid? Yun lang nang magdudulot sa atin ng lakas na magpatuloy. Dahil alam natin na tagumpay ang Panginoon. Yun ba ay ang tanong mga kapatid? Pupunta tayo doon sa tanong na totoo bang tagumpay ang Panginoon para sa iyo at sa iyong buhay? Amen mga kapatid. Kaya patuloy nating binabahagi sa inyo ang mga salita ng Panginoon sapagkat alam mo mga kapatid, pag natagumpayan mo ang lahat ng mga pagsubok na ito, nangangahulugan lamang na ang Panginoon ay nagtagumpay siya sa iyo. Magtagumpay mo na ang Panginoon sa iyo bago mo maunawaan na magtagumpay ka sa lahat ng mga sitwasyon na hinaharap ng mundo. At anuman ang sitwasyon na hinaharap mo, alam mong matagumpayan mo yan. Kasi bakit? Tinagumpayan na ng Panginoon na iyong sinampalatayanan. Ang Panginoong Hesus. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So, yun ang ating katagumpayan na nalalaman natin na tagumpay ang Panginoon na namuhay sa atin. Amen mga kapatid. Sabi nga sa mga salita ng Panginoon, sa John chapter 16 verse 33, that in me you may have peace, in the world you will have tribulation, but take heart, sabi niya, I have overcome the world. Amen mga kapatid. Yan ang sabi ng Panginoon. Kaya doon ang panghawakan natin na pag nagtagumpay na ang Panginoon sa atin, sa ating buhay, patagumpayan na rin natin ang mga pagsubok, ang mga suliraning ating hinaharap. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon
So mga kapatid, at tayo ay magpapatuloy sa ating inspirational message sa araw na ito. At ang ating magpapatuloy natin ang ating sinimulang inspirational message tungkol sa ang dakilang utos or the Great Command, episode 9. Hallelujah. So mga kapatid, napakabuti ng Panginoon na tinuturuan niya tayo sa lahat ng ating mga mensaheng ibabahagi sa inyo, anuman ang kailangan natin sa mga sitwasyon na ito, sa mga suliranin na ito, kailangan natin habang tayo ay bumabangon sa araw-araw. Amen mga kapatid. Hallelujah. So ang ating inspirational message sa araw na ito ay sa ating subtitle ay tungkol sa The Gospel of Peace. The Gospel of Peace. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, nalalaman natin na kung ano man ang mga pagsubok na hinaharap natin sa mundo ngayon, doon tayo problema dahil mayroon ng sitwasyon, mayroon ng suliranin, ngunit wala tayong kapayapaan. Na mayroon na tayong suliraning hinaharap, ngunit ang isa pa sa pinakasagabal ay wala tayong kapayapaan. Amen? Kaya ang kapayapaan ay marami ang nagsusulong ng kapayapaan. Maraming gustong makilala na sumusulong ng kapayapaan. Diba? They are advocates of peace. They want to work for peace. They want to encourage peace. Diba? Sa buong mundo. Mayroong mga labanan. Hanggang ngayon. Hindi na tatapos-tapos. Di ba mga kapatid? Kaya hindi lang sa mga sitwasyon na yon, kundi yung issue natin sa pamumuhay ay ating hinaharap sa araw-araw at wala tayong kapayapaan. Di ba? Naunawaan natin mga kapatid kung gaano kamahalaga ang kapayapaan sa ating buhay. Di ba? Kaya nga kung makikita mo ay yung paligid, kung mapanood mo lang lagi ang balita, makikinig ka lang lagi ng mga balita sa iyong paligid. Naku mga kapatid, sobrang mawawalan ka ng gana. Na ganito na lang lagi, mayroon na lang laging ganyan, may ganito na lang na hinaharap na sitwasyon. Di ba mga kapatid? Maaalis ba yan sa iyong pag-alala, mga alalahanin sa buhay? Kaya nga dapat lagi tayong nakikinig ng salita ng Panginoon. Kasi yun ang mas mabuti nating pinapakinggan kaysa sa yung mga balita na pinapanood mo na puro na lang problema na ganito, ganyan. Nakita mo sa society. Makikita mo sa paligid mo. Sa lipunan. Di ba mga kapatid? Kaya saan tayo manghuhugot ng kalakasan, kapayapaan, kundi sa Panginoon? Doon mas mahalaga na dapat pinapakinggan natin at inuunawa at tinatanggap ang salita ng Panginoon. Kasi yun ang ating buhay doon sa salita ng Panginoon. Amen mga kapatid. Hallelujah. So, ang mga sumusulong ng kapayapaan, ang mga advocates ng peace and not war, make love, not war, di ba? Ang tanong mga kapatid ay nagkakaroon ba ng katagumpayan? Na ipapamuhay ba ng
ng tao ang isinusulong ng mga advocates nila. 'Di ba? Kaya naman doon natin malalaman kung ano talaga ang pwedeng magdulot sa atin ng kapayapaan. 'Di ba? Kaya bang bigyan ng mundo ng kapayapaan ang bawat isa? Kung hindi gusto niyang kontrolin ang ito? Amen, mga kapatid. Pero alam mo, merong sinabi ang Panginoong Hesus na kung saan, kung tayo ay nasa Kanya, at yun nga sabi niya, in me you may have peace, in the world you will have tribulation, but take heart, sabi niya, I have overcome the world. So meaning na kung nasa atin ang Panginoong Hesus, meron tayong kapayapaan. Hindi sa pamagitan ng kung anumang mga sinabi ng ibang mga advocates na walang pagkakakilala sa Diyos, kundi tungkol sa sinabi ng Panginoon. Kasi siya ang ating kapayapaan. He is the God of peace. Amen, mga kapatid? Hallelujah. At kung siya ang Diyos ng kapayapaan, at tinanggap natin siya sa ating buhay, nandito. Kaya ang kapayapaan hindi mo makukuha doon sa iba, kundi sa iyo. Bit-bit mo ang kapayapaan saan ka man pumunta. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, sa mga bagay na yon, nalalaman mo ba or sigurado ka ba na natatamo mo ang kapayapaan sa pamagitan ng mga ganitang kaparaanan na we have to make rally for peace, we have to advocate for peace, makipag-negotiate ako doon para sa kapayapaan. Di ba, mga kapatid? So maari naman, pwede naman yon na meron tayong ginagawa upang isulong ang kapayapaan. Pero ang higit na mas mahalaga na tungkol sa pananampalataya sa Diyos, nanggagaling yung kapayapaan na yun. At yun ang ating sinusulong. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, naunawaan natin. Kaya magpapatuloy tayo sa ating mga mensahe sa araw na ito. Ang sabi ng sulat ni Apostol Pablo doon sa Ephesians chapter 6 verse 15, merong ano dito mga kapatid, merong tinatawag na yung may ipinangangaral dito si Apostol Pablo na kung saan sa pamagitan ng ating pananampalataya or faith sa Panginoon ay mayroon tayong hinaharap na tayo ay mayroong hinaharap na labanan. Kaya nga kung babalikan natin ang Ephesians chapter 6, may sinabi dito si Apostol Pablo na kanyang ipinapangaral sa Ephesians chapter 6 verse 10 na kung saan tayo raw ay magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan, na mas matibay, malakas, makapangyarihan ang Diyos. Ngunit sa mga bagay na yon, sa ating pagsampalataya sa Panginoon, mga kapatid, kailangan nating tumayo ng matibay, matapang sa mga labanan na ating hinaharap tungkol sa pananampalataya. Amen, mga kapatid. So, hindi lamang tayo basta-basta na sumasampalataya pala, kundi napakahirap palang isipin na ito ay isang matinding laban. Di ba? Kaya dapat sa ating pagsampalataya sa Panginoon, lumalakas yung ating kaalaman, lumalakas yung ating kalooban na kung ano yung ating pinaniniwalaan.
na ang Diyos ay siyang makapangyarihan sa lahat. Amen? Amen mga kapatid. Na kung saan anuman ang ating hinaharap, na suliranin, lagi nating maiisip na ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay siyang makapangyarihan sa lahat. Amen? Kaya nga sabi doon ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Timothy, sabi niya, fight the good fight of faith. So yun ang pinakamalaking laban mga kapatid, yung tungkol sa pananampalataya. Ngayon, sa panahon ngayon, mas dumadami dapat ang lumalaban tungkol sa pananampalataya nila sa mga suliraning ating hinaharap sa mundo. Amen? Diba? Dapat doon tayo makikita na lumalalim tayo, na lumalakas tayo sa pagkikipaglaban ng ating pananampalataya, na ating upang ating ma-overcome ang pagsubok o suliranin sa buhay. Amen mga kapatid. Hallelujah. Kasi tingnan mo naman, marami ng iba na may hindi lang sa trabaho, sa pangangailangan sa buhay, hindi lang sa pinansyal na pangangailangan, yung iba nakipaglaban din sa karamdaman. Di ba? Hallelujah. So, hindi lang yun mga kapatid. Meron pang mga issue sa suliranin sa paligid natin. Yung mga nangyayari sa paligid natin, yung mga kriminalidad, yung mga ano pang uri ng karahasan. Ngayon, saan tayo? Kakapit. Sigurado ka ba na ligtas ka paglabas mo ng bahay mo? Diba? Na yung mga paglabas mo ng bahay mo, merong haharapin kang mga suliranin na kung saan meron diyang COVID-19. Hindi naman natin inaano, pero lagi tayong mag-ingat, ngunit ang pag-iingat natin ay meron kasamang malalim na pananampalataya sa Diyos. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kaya doon tayo nagpupursige na sige, lalabas tayo kasi magtatrabaho tayo. Labas tayo kasi kailangan kong mamalengke, may bibilhin ako, walang pagkain, or kailangan kong pumunta doon, isang ayos ang mga ganito, magpatuloy sa sa trabahong ginagawa ko, or ano man ang pinagkakabalahan mo sa buhay. Kaya doon ka bumabangon at lumalaban mga kapatid, dahil meron kang unang-una, lakas, at pangalawa, meron kang pananampalataya sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya sa Diyos ang kapangyarihan. Kung ano man ang ating mga hinaharap na mga suliranin, alam natin na kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung babalikan natin yung ating mga pinag-aaralan nung nakaraan, nung mga nakaraang episodes, ang sabi ni ang ating pinag-aralan na dito sa mundo ay nais ng Panginoon na tayo ay maging perfect bilang mga mananampalataya na sumasampalataya sa Diyos. Alam natin na hindi tayo perfect. Tayo ay mga makasalanan. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi nga dito sa Romans chapter 3 verse 10, there is none righteous, not one. Walang isang matuwid. Ang lahat ay merong pagkakasala. Ngunit ang nais ng Panginoon na tayo ay maging perfect sa kanyang paningin, na balang pagdating ng panahon na tayo ay tatawagin ng Panginoon, ay ay tayo ay masumpungan niyang walang dungis ng kasalanan. Amen mga kapatid. Kasi bakit? Tayo ay nagpapatuloy, nagpapasakop sa kanyang salita, at tayo ay sumusunod sa kanyang mga kautusan. Amen mga kapatid. Hallelujah.
Kaya nga kung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa ating puso, sa ating kalooban, doon dapat nagsisimula yung relasyon sa Panginoon na unti-unti niya tayong binabago sa ating pamumuhay, unti-unti niya tayong ginagawang perfect. Kasi bakit? Kung tinanggap natin siya, nandun na siya dapat namumuhay sa ating kalooban. Amen mga kapatid. Hallelujah. Kaya unti-unti nating nasusunod ang mga kautusan at tayo ay magiging bandang huli, balang araw magiging perfect. Amen? Hallelujah. So sabi niya sa Romans chapter 3 verse 17 mga kapatid, nasabi niya ito, and the way of peace have they not known. Ang daan daw sa kapayapaan ay hindi nila nakikilala. Sino ang sinasabi niya dito? Yung mga hindi na tumanggap sa Panginoong Hesus. Yung mga hindi nakakakilala sa Panginoong Hesus at hindi nagpapasakop sa kanyang mga kautusan. Ang sabi niya rito, and the way of peace have they not known. Di ba? Kaya gaano kahalaga ang kapayapaan pagdating sa mga pamumuhay natin? Di ba mga kapatid? Kaya sinasabi lang to ng Panginoon na nais niyang malaman natin ang daan sa kapayapaan. Upang tayo ay mamuhay ng merong maayos, matuwid, walang conflict sa bawat isa. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So, kaya nga naman mga kapatid, ang tayong mga sumasampalataya sa Panginoon ay nalalaman natin kapayapaan, ang daan ng kapayapaan. Kasi bakit? Ang Diyos ang kapayapaan. Siya yung Diyos ng kapayapaan. Ngayon, kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, meron tayong kapayapaan. Nakipag-ayos na tayo sa Panginoon. Hindi tayo kaaway ng Diyos, kundi tayo ay nagiging kaibigan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsampalataya sa kanyang bugtong na anak na si Jesus. Amen? Kaya nga sinasabi dito mga kapatid sa Romans chapter 5 verse 1, sabi niya rito, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Paano kung walang mga Lord Jesus Christ? Ibig sabihin nun mga kapatid na walang kapayapaan. Walang kapayapaan sa Diyos. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus lamang magkaroon tayo ng kapayapaan sa Panginoon. Sa Panginoong Diyos. Amen? Ibig sabihin pala na kung wala tayong kapayapaan sa Diyos, tayo ay mangkaaway ng Diyos pag ganun. Kasi walang pagpapasakop sa salita ng Diyos. Walang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Diba mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. So sa pamamagitan lamang ng Panginoong Hesus, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan sa Kanya. Kasi kailangan muna natin siyang, bago tayo magkaroon ng kapayapaan sa ating sarili, sa ating pamumuhay, kailangan muna nating makipag-ayos ng kapayapaan sa Diyos. Tapos bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Amen? Hallelujah. Tulad niyan, may kaaway ka, yung kapitbahay mo, nagkaaway kayo. Siyempre, paano ka magkaroon ng kapayapaan sa sarili mo? Sa araw-araw, paglabas mo sa bahay, alam mong may kaaway ka. Diba? Amen mga kapatid? Kaya ang kapayapaan hindi mo bit-bit. Kasi lagi mo lang iniisip sa sarili mo na meron kang kaaway. Ay,
Meron kaming ano niyan, yung alita. Di ba? So, yun ang nais ng Panginoon na tayo ay makipag-ayos. Pero makipag-ayos muna tayo sa Lord. Kung ano man ang ating mga issues sa buhay, mga problemang kung ano man ang ating mga hindi pagsampalataya, ay kailangan ayusin natin ang relasyon sa Panginoon. Na sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus na ating tinanggap. Amen mga kapatid. Hallelujah. So, yun na, magsisimula na yung ating kapayapaan. Tulad ng kapitbahay mo, o syempre nakipagbati ka na sa iyong kapitbahay, nakipag-ayos ka na doon. Magsimula na yung, alam mo na, paglabas mo kinabukasan ng bahay mo, hindi maaliwalas ang yung paglalakad mo na wala kang kaalitan, wala kang kaaway. Di ba? Kasi nakipag-ayos ka na eh. So, ganun din sa Panginoon. Na tayo ay namumuhay sa mundong ito na matiwasay, payapa, sapagkat meron tayong Diyos na sinasampalatayanan. Tayo ay nakipag-ayos na sa Panginoon. Sa mga kasalanan ating ginawa ay sinettle na natin sa Panginoon yan. Di ba? Hayaan mo na yung iba na hindi pa nakikipag-ayos sa Panginoon. Amen? Malalaman din yan balang araw. Sooner or later. Amen mga kapatid. So yun ang sinasabi ng Panginoon, the way of peace have they not known yet. Pero purihin ang Panginoon dahil sa mga salita ng Diyos na tayo ay natuto na makipagkasundo. Hallelujah. Hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid sa verse 10, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Much more being reconciled, we shall be saved by His life. So mga kapatid, sabi niya dito na mga kaaway tayo ng Diyos. Bago pa man. For if when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, Jesus. Doon lang tayo nakipag-ayos sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak. Nasa pamagitan ni Jesus na nagbigay ng kanyang buhay upang tayo ay magkaroon ng buhay. Tayo ay niligtas at binigyan ng buhay sa pamamagitan ng anak niya na si Hesukristo. Amen mga kapatid. Kasi kung hindi sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, tayo ay mga kaaway ng Diyos. Di ba mga kapatid? Kung hindi dahil sa buhay na binigay ng Panginoong Hesus para sa atin, tayo ay tinuturing ng mga kaaway ng Diyos. Ngunit ito ang pinakamabuting ginawa ng Diyos, mga kapatid, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Yun ang ginawa ng Panginoong Hesus. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tubusin tayo sa mga kasalanan. At ang kanyang buhay ay yung na kanyang binigay ay ang ating kaligtasan. Amin mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. Kasi bakit sabi niya ito, we shall be saved by His life. Doon tayo nagkaroon ng kaligtasan sa buhay ng Panginoong Hesus na kanyang binigay. Ngunit ang pinakamadakilang nangyari sa mga kapatid ay ang Panginoong Hesus ay bumangon muli sa kamatayan. Amen? Para ipakita sa atin na sa pamagitan ng Panginoong Hesus, tayo ay mabubuhay rin muli mula sa kamatayan. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, ganun natin iniibig ang Panginoon.
tayo muna ay makipag-ayos sa Panginoon. Ano ba ang sabi ng ating, ano bang sabi ng dakilang utos ng Panginoon kung babalikan natin yun muli? 'Di ba? Thou shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Kaya kung iniibig natin ang Panginoon, tayo ay makipagbati sa Panginoon, makipag-ayos. Di ba? Talikuran natin ang mga maling gawa, ang mga bagay na hindi ayon sa kautusan ng Panginoon. Kung nais natin ng kapayapaan ng Diyos. Kasi bakit sasabi niya rito na we are reconciled to God through Jesus Christ? Di ba? Pero pag walang Jesus Christ, tingnan mo yung mga nangyayari sa paligid. Balita dito, kamakailan lang. Di ba? Kasi party dito, party doon. Yun ang yung mga pinag-anuhan ng tao. Yung inom dito, lasing doon. Kasi gustong magsaya. Pero sa Panginoon, dapat nalalaman natin mga kapatid na yung ating obligasyon ay pagiging masaya para sa Panginoon. Hindi para sa mga gawa ng mundo. Kasi mga bagay na ipinagbabawal ng Diyos. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. Kaya kung ano yung mga pinagbabawal ng Diyos, yun yung pinakagusto ng tao. Ay, saan yung saan yung Jesus Christ doon na kundi tinuturing sila ng mga kaaway ng Diyos. Amen? Hallelujah. So, nais ng Panginoon at pag tayo ay ibigin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Pag iniisip natin siya, iniibig natin siya. Pag nagpapasakop tayo sa kanyang mga salita, iniibig natin siya. Amen? So, natutupad niya natin yung kautusan. Hallelujah. Hallelujah. Sa mga pamamagitan ng bagay na yon, pagpapasakop sa kanyang salita, pag-iwas sa mga bagay ng makamundo, ay doon natin pinapakita na iniibig natin ang Diyos. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So patuloy tayo sa pangalawang utos. Ang pangalawang utos ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen? Hallelujah. So, paano natin ihambing ito? Paano natin gagawin ito sa pamagitan ng mensahe itong yung ating subtitle na The Gospel of Peace? Kaya naman, pupunta tayo sa ating pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Hesus, hindi maiwasan na yung hinaharap natin sa mundo ay pagsubok. Amen? Kaya hindi ibig sabihin na tayo ay mga Christian na or tayo ay laging nag-a-attend sa simbahan, tayo ay laging may Bible study, may pag-aaral ng salita ng Diyos. Ibig sabihin ba na maiwasan natin ang mga suliranin sa buhay? Hindi pala ganun mga kapatid. Kasi tingnan mo ha, kahit sa ating pagpapatuloy sa pananampalataya sa Panginoon, tayo pala ay harap sa mga pagsubok, suliranin, na kung saan yung subukin ng ating kapayapaan. Di ba? Kasi mga suliranin na yun, parang mga tinuturing na ng turo ng Biblia na parang mga yung mga bagyo sa buhay natin, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya punta tayo sa Matthew chapter 8 verse 23. Kung meron kang aklat, buksan mo sa Matthew chapter 8 verse 23.
Sabi niya dito, mga kapatid, and when he entered, si Jesus to ha, sabi niya rito, and when he was entered into a ship, his disciples followed him. And behold, there arose a great tempest in the sea, insomuch that the ship was covered with the waves. But he was asleep, and his disciples called him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And he said unto them, why are you fearful, O ye little faith? O ye of little faith. Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. But the men marveled, saying, what manner of man is this, that even the winds and the sea obey him? Diba, mga kapatid? So, ito'y naglalarawan lamang na kung saan kahit kasama ng mga disciples ang Panginoong Jesus, meron pa rin silang pagsubok at pagkatakot. Di ba? Sa ating pamumuhay, ganyan din. Na kahit tayo ay mga Kristiyano at sinasabihin na pananampalataya sa Panginoon, hindi maiwasan yung mga bagyo at mga pagsubok sa buhay, mga alon ng buhay. Pero ang nais ng Panginoon, dahil kasama natin siya, meron tayong pananampalataya. Meron tayong pananampalataya na matibay. Mga kapatid, amen? Hallelujah. Kaya nga si Jesus ang nagsabi, he rebuked the waves. He rebuked the winds and the sea. And there was a great calm. Anong sinabi niya? Kung pupuntahan natin ito sa Mark chapter 4 verse 39, parehas na sitwasyon na, pero nagkaiba dito sa Mark chapter 4 verse 39. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, why are you so fearful? How is it that you have no faith? Di ba? Aming mga kapatid. Hallelujah. So doon lamang naglalarawan, mga kapatid, na kung paano tayo mamumuhay bilang Kristiyano na sumasampalataya. Nakasama natin ang Diyos, pero tayo ay natataranta, tayo ay tatakot sa mga sitwasyon ng buhay, pagsubok sa buhay. Diba? Ngunit pag dyan ang Panginoong Yesus, tayo ay we have to fight the good fight of faith. Diba? Ang sabing sa Timothy, sa Book of Timothy. So, yun mga kapatid, ang ating mga kailangang haharapin na mga pagsubok sa buhay. At ang Panginoon lang ang magdulot sa atin ng kapayapaan. Diba? He will calm the storm in our life. Amen, mga kapatid. Kaya naman, mga kapatid, kahit si Jesus, sabi nga ni Jesus dito sa John chapter 16 verse 23 sa kanyang mga disciples, kaya anuman ang mga pagsubok na inyong haharapin sa mundo, anuman ang mga issues na inyong hinaharap o suliranin sa buhay, sabi niya sa kanyang mga alagad, that sabi niya sa John chapter 16 verse 33 na in me you may have peace. In the world you will have tribulation. But be of good heart. Sabi niya ganyan. Palakasin ninyo ang inyong puso, ang inyong kalooban. Sabi niya na pagtagumpayan ko na ang mundo.
Amen mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. So yan ang pinapaalala sa atin ng Panginoon mga kapatid, na kung saan sa ating pananampalataya ay mayroon na tayong tinatawag na katagumpayan. Kasi bakit? Ano man ang mga suliranin, pagsubok sa buhay, na pagtagumpayanan ng Panginoong Hesus. Saan siya? Kasi bakit nandito na yung Panginoong Hesus na ating sinampalatayanan? Kaya niya sinasabi na, take of good heart, I have overcome the world. At kung nandito na yung Panginoong Hesus sa ating kalooban, tagumpay na. Amen? Hallelujah. Yun ang mga kapatid ang nais na malalaman natin, na kung ano ang nais mong sabihin ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Meaning na if Jesus was already in us, we can overcome the things in the world. Meaning it is no longer your trouble because the Lord Jesus is with you. He gives you the peace that surpasses all understanding. Diba mga kapatid? Amen? Hallelujah. Lahat ng mga suliranin ay bibigyan ka ng Lord ng kapayapaan na yung sasabi niya ito, that surpasses all understanding. hindi mo sukat na anumang katayog ng iyong pag-iisip. Di ba? Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, punta tayo sa isang tagpo na kung saan si Jesus ay, after ni Jesus na buhay muli sa kamatayan, di ba, inutos niya sa kanyang mga alagad na pumunta kayo doon sa Galilea at doon niyo ako makikita after ng 3 araw. Amen? So mga kapatid, nung panahon na yun, sila ay siyempre they are troubled. Kumbaga, yung natatakot sila dahil nga inuusig sila ng mga religious leaders ng panahon na yun. Kasi yung mga religious leaders, sila yung may kapangyarihan, sila ang yung authority ng panahon na yun. Sila ang humahawak sa mga sundalo, mga ganyan. So ngayon, inahabol sila, hinahanap sila, inuusig sila. So ang nangyari doon, habang sila ay nagtatago doon sa isang silid, doon sa Galilea, at takot na takot sila, ano ang sabi ng Panginoon doon sa John chapter 20 verse 20? Puntahan natin ang John chapter 20 verse 20. And then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, then came Jesus and stood in the midst and said unto them, Peace be unto you. And when he had so said, he showed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad when they saw the Lord. Then said Jesus to them again, Peace be unto you. As my Father hath sent me, even so I send you. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, even the time na ang mga disciples, yung mga kasama ni Jesus noong bago pa siya namatay at bago pa siya napako sa krus at namatay, ay troubled na sila. They're always in fear. Kahit kasama pa nila si Jesus noong panahon na yun.
Di ba mga kapatid? Naunawaan ninyo yung, kumbaga, ganun din ang ating pananampalataya na ibig sabihin na tayo ay may pananampalataya na sa Panginoon pero hindi maiwasan na tayo pa rin ay may pagkakatakot sa mga bagay at suliranin sa buhay na ating hinaharap. Di ba? Ito naman, pinapakita naman dito na kahit na sinabi na sa kanila ng Panginoong Hesus, na pinasigurado na sa kanila na ito yung mangyayari bago pa si Jesus namatay. Sabi niya, ako ay muling mabuhay at pagkatapos ng 3 araw, doon tayo magkita-kita sa Galilea. Diba? Pero bakit, tingnan mo mga kapatid, natakot pa rin sila. Wala pa rin silang pagsampalataya sa Panginoon. Diba? Kasi sabi nga ni Jesus doon, sa barko pa lang sila, sabi niya, where is your faith? Ngayon, alam na nila kung sino si Jesus, di ba? Nagkaroon ng katotohanan yung mga sinagawa, yung mga sinabi sa kanila ni Jesus, 3 araw bago siya, 3 araw matapos siyang namatay, muli siyang nabuhay. Ngayon, kahit alam nila na yung katotohanan, takot pa rin sila. Di ba mga kapatid? Naunawaan natin. So ganun mga kapatid. Kung tayo ay lumalalim sa pananampalataya sa Panginoon, tayo ay meron ng deep knowledge and understanding of the word of the Lord. At tayo ay mga medyo malalim na sa sa ating paglilingkod sa Panginoon, minsan hindi pa rin natin maiwasan na merong fear. Di ba? Di ba mga kapatid? So, pero alam mga kapatid, nais lang sabihin ng Panginoon na papaalalahanan ulit tayo na huwag kang matakot. Nawa sa iyo ang kapayapaan ng Diyos. Di ba? Sabi ng Jesus dito, kapayapaan ay sumasa inyo. Di ba? Kaya mga kapatid, ang sagot sa lahat ng mga troubles na yan sa buhay at sa suliranin nating hinaharap, yung kapayapaan ng Diyos. Di ba? Hallelujah. Ang sagot sa mga suliranin mo, kung may mga hinaharap ka man na suliranin sa buhay, sa mga karamdaman o anumang uri ng suliranin mo, mga kapatid, makapangyarihan ang kapayapaan ng Diyos. Kaya bakit kailangan mo siya? Nandito siya. Hindi ba? Namin mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. So, even that mga kapatid, di ba? So, nandito na ang Panginoon sa atin. Hindi na tayo mabagabag ng mga suliranin. Kontrolado ng Panginoon lahat yan. Mag-pray ka. Panginoon, bigyan mo ako ng kapayapaan sa suliranin na ito. Di ba? Hallelujah. So mga kapatid, kahit tayo ay hinihimok din ng Panginoon na habang tayo ay may pananampalataya sa Kanya, tayo ay makikipag kasundo din sa lahat ng mga tao, lahat ng sitwasyon, lahat ng uri ng sitwasyon, kahit saan ka man nabilong, sa trabaho, sa kapitbahay, saan ka man, sa palengke ka man, o kahit tumasakay ka sa bus, o sa LRT, o, di ba? Sa train, kung saan ka man ngayon. Ano man ang kinatatayuan mo ngayon, saan ka man na anumang uri ng trabaho ang ginagampanan mo. So, nais ng Panginoon na tayo ay makipag-ayos, makipagbati o magkaroon ng kapayapaan sa ating mga
kaibigan sa lahat ng tao. Diba? Sabi niya dito sa Romans chapter 12 verse 18, sabi niya dito, if it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Mamuhay kayo, sabi niya, nang merong kapayapaan sa lahat ng mga tao. Sa lahat ng uri ng sitwasyon. Kahit ano man ang ginagawa mo, nagtitinda ka man sa palengke, nagbibiyahe ka man, o nakaupo ka man doon sa katabing bus, kahit ano pang amoy niyan, o magkaroon ka ng kapayapaan, di ba? Hallelujah. So, lahat ng sitwasyon, lahat ng tao, magkaroon ka ng kapayapaan. Kasundo ka daw, huwag kang makipag-away sa kung kani-kanino na may kaalitan ka. Hindi, ibig sipin mo na lang na ang Panginoon ay nandoon sa iyo. Amen? So, yun ang mga bagay, mga kapatid, na nais ng Panginoon sa atin, na tayo ay mamuhay sa kapayapaan. Live peaceably with all men. Dear beloved, avenge not yourselves, but rather give place unto wrath. Diba? Kaya minsan sa mga hindi maiwasan sa pamumuhay natin, meron tayong kakaaway, kabangga, kasi meron inuusig tayo, inaaway tayo. Kaya, ngunit ang paalala ng Panginoon, tayo ay mamuhay sa kapayapaan. Sa lahat ng tao, lahat ng sitwasyon. Kasi kung mayroong gustong makipag-alitan sa iyo, ay sabi niyang ganun dito, ang Panginoon ang iyong tagapaghiganti. Di ba? Oh, hallelujah. Kasi siyempre, nag-pray ka naman sa Panginoon na layo ka sa gawa ng masama. Oh. Kaya ang Panginoon ang iyong tagapaghiganti. Amen? Hallelujah. So, tayo mga kapatid ay hinuhimok din ng Panginoon na dun sa Colossians chapter 3 verse 15. Sabi niya dito sa Colossians chapter 3, simulan natin sa verse 14. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. And let the peace of God rule in your hearts, to the which you are called in one body, and be thankful. Kaya minsan sa ating fellowship, sa ating mga kasamahan sa trabaho, sa church, sa anumang gatherings natin, gatherings man yan para sa Panginoon, yung ating mga kaibigan, kapatiran, sabi niya dito na kailangan daw maghari sa atin yung kapayapaan sa ating puso, sa ating mga kapatiran, di ba? Karamihan mga magkasama rin sa church. Kasi dito niya nire-refer dito yung inyong fellowship, sa inyong fellowship. Above all these things, sabi niya, put on charity or love, which is the bond of perfectness. Kaya doon tayo dinadala ng Panginoon, tinuturuan sa yung pagiging sakdal or perfection. Yan ang ating journey. Journey into perfection. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, habang tayo ay nagpapasakop sa mga kautusan ng Panginoon, ganyan natin pinapakita, sinusunod ang kaparaanan ng Panginoon, ang kautusan ng Panginoon na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili.
Siyempre, nakipag-ayos ka, nakikipagkasundo ka sa lahat ng inyong mga kapatiran, kaaway, o kaalitan mo, o nakipagkasundo ka. Amen? Hallelujah. Ganyan kahalaga ang kapayapaan na binibigay ng Diyos sa atin. Upang tayo ay mamuhay ng maayos. Di ba mga kapatid? Naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. So tayo ay hinihimok din ng Panginoon mga kapatid dito sa 1 Timothy chapter 2. Tayo ay bilang mga Kristiyano na siyempre, lagi nakikiisa tayo sa bawat isa. Tayo ay nagsasama-sama. Minsan, alam mo, hindi maiwasan na mayroon tayong mga hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan, di ba? Kahit mga kapatiran mo na sa church, kahit mga kapatiran mo, kapwa mo na Kristiyano din. Di ba mga kapatid? Kaya hindi magsabihin na kung ano lang, kahit labas man sila sa church membership ninyo or sa fellowship ninyo, hindi magsabihin na iba sila. Hindi mo sila tawag dito, hindi mo sila kapatiran. Parehas lang yun. Magkapatid tayong lahat sa Panginoon. Kaya hindi ibig sabihin na doon ka lang makipag-ayos sa iyong mga ka-fellowship. Na kahit saan ka, kanino ka nagkaroon ng hidwaan, doon ka rin makipag-ayos. Kahit hindi man sila taga-church ninyo. Amen? Hallelujah. So, bilang mga manampalataya, bilang mga isang iglesia na sumasampalataya sa Panginoon, hinihimok tayo ng Panginoon dito sa sulat ni Apostol Pablo kay Timothy, na sabi niya rito, exhort therefore, that first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men. Lagi daw nating pinagpipray ang lahat ng ating nasa paligid natin. Yung kasamahan mo sa trabaho, o kasamahan mo sa fellowship, sa organization ninyo. For kings and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God and our Savior. Amen mga kapatid. Kaya tayo hinihimok ng Lord na bilang isang iglesia, isang katawan sa Panginoong Hesus, na ipagpanalangin natin yung ating mga nasa katungkulan sa pamahalaan, yung mga leader natin na namumuno sa lipunan, sa ating gobyerno, na ipanalangin natin sila para tayo daw ay magkaroon ng kapayapaan upang tayo ay mga buhay sa tahimik at payapa sa buong kabanalan at kahusayan. Ito'y mabuti at nakakalugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Kaya, hindi yung binabatikos natin ang pamahalaan, ang namumuno sa gobyerno. Hindi naman sa ganun tayo dapat ay magpasakop sa gobyerno. Kaya, kung tayo ay mananampalataya, sumasampalataya sa Panginoon, kasama natin sila sa ating mga panalangin. Sinasama natin sila sa ating mga daing sa Panginoon na, Lord, bigyan mo Panginoon ng matuwid na pamumuno yung aming mga leader ng pamahalaan na kung saan upang sila ay mamuno ng maayos at matuwid sa aming mamamayan. Di ba? Yan ang sinasabi ng Bible. Siyempre, yung iba, alam mo naman yung iba mga kapatid, pag nakita mo lang, batikos dito, batikos sa kaliwa, batikos sa kanan. Na kumbaga para sila rin ang gobyerno. Binigay ng Panginoon ang pamamahala sa kinauukulan. Tayo ay magpasakop sa gobyerno at ipanalangin ang gobyerno. Upang tayo ay, sabi ng Lord, magkaroon ng
quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Oh, di ba? Oh, amen mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, nalaman natin sa mga bagay na yon na tayo nakikipag-ayos sa ating kapwa, sa ating mga nakaalitan, bilang iglesia, bilang church. Sinasama natin sa panalangin yung ating pamahalaan, yung mga national and local leaders, di ba? Kaya kung mayroon mang mga problema na hinaharap ang gobyerno, dahil nga hindi lahat nagkakaisa sa na ipanalangin ang kanilang mga leader. Doon tayo nagkulang mga kapatid. Naunawaan lang natin. Di ba? Kaya pinapaalalahan lang tayo ng Panginoon ng mga salita ng Diyos. Napakabuti ng mga salita ng Diyos. Kung paano tayo mamumuhay, doon tayo nakapag-depende. Kasi wala tayong kaalam-alam at hindi tayo perfect. Ngunit ito, kung nagpapasakop tayo sa salita ng Panginoon, nais ng Lord na tayo ay makasunod, magiging perfect. Yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, bilang kalooban ng Diyos na nais na tayong maging perfect, tayo ay sumusunod sa lahat ng kanyang mga kautusan. Hindi man natin ma-perfect ang lahat ng kautusan, ngunit tayo ay nagpapasakop. Amen mga kapatid. Punta tayo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Ang sinasabi niya dito, kaya ngayong ating pangalawang utos na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Di ba? Isa yun sa mga bagay na yun mga kapatid, na kung paano natin sinusunod. Paano tayo mamuhay sa kapayapaan sa lahat ng tao. Doon natin na isusunod ang kautusan na ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen? Kaya kung pupunta na yung sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, sabi niya dito, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Amen mga kapatid. And the very God of peace, di ba? Will sanctify you wholly. Yan ang nais ng Panginoon. Na tayo, na siya bilang ang Diyos ng kapayapaan, siya yung maglilinis sa atin. Sa lahat ng ating yung mga suliranin sa buhay, issues sa buhay, mga problema tungkol sa kahinaan natin sa pananampalataya. Bibigyan niya tayo ng kapayapaan at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating yung mga kakulangan, kahinaan sa kanyang mga kautusan. Dahil yung hindi natin masunod-sunod ng perfect, ngunit ang Panginoon ang magdulot sa atin ng perfection. Ang kanyang kapayapaan ay siyang magdudulot sa atin ng katatagan sa pananampalataya. Amen mga kapatid. Kaya isa yun sa mga pinakamahalagang ingredients ng pananampalataya. Ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Kaya kung meron tayong kapayapaan sa Panginoon, meron tayong pagsunod sa kautusan ng Panginoon na inibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, tayo ay mamuhay sa godliness and, sabi niya doon, sa 1 Timothy chapter 2 verse 2, na ipanalangin nyo lahat. Mga kapitbahay mo, kasama mo sa church, fellowship,
yung mga namamahala sa pamahalaan, mga leader ng pamahalaan, yun, isama nyo sila sa panalangin that we may live in quiet and peaceable lives in all godliness and goodness. Kaya amin mga kapatid, hallelujah, hallelujah. So mga kapatid, so I hope na marami kayong natutunan sa ating mensahe sa araw na ito. Glory to God. So I hope na patuloy kayong nagsusubaybay at natututo sa anumang ating mga aral na binibigay sa inyo dito sa Inspirational Mission Studio. So, maraming salamat mga kapatid at tayo ay pumikit ng saglit para sa panalangin sa ating mga kaibigan sa iba't ibang sulok ng mundo kung saan ka man ngayon at nanonood ka ng ating mga inspirational message. Inaanyayahan kita na sumabay sa aming panalangin. Pikit lang natin ang ating mata ng saglit. Bigyan natin ng puwang ang Panginoon sa ating puso. Bigyan natin siya ng daan sa konting katahimikan. At Ama naming Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa biyaya ng buhay, sa iyong paggabay, pangunguna sa aming buhay. Salamat sa araw na ito, Panginoon, upang aming maibahagi sa aming mga kapatiran ang iyong mga salita. Maraming salamat sa iyong mga salita na siyang aming pagkain sa aming kaluluwa sa araw-araw at gabay sa aming pamumuhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming napakinggan. Pagpalain mo ang iyong mga salita sa aming paninig at paningin na maipamuhay namin, Panginoon, sa araw-araw. Salamat sa biyaya ng iyong mga salita at patuloy na dalangin ko. Father God, bigyan mo pa kami ng aral na kapagdudulot sa amin ng pagbabago at paglalim ng aming pananampalataya sa iyo. Pinupuri ka namin, sinasamba at pinapasalamatan sa biyaya ng iyong mga salita. At gayon din mga Panginoon sa aking mga kapatiran, patuloy kong dalangin dyan sa aming kapatiran, sa aming fellowship sa Barangay Payatas, Quezon City, sa pangunguna ni Sister Joanne at ni Brother Ben. Dalangin ko, Panginoon, na pupalain mo sila sa kanilang mga pangangailangan sa araw-araw, sa kanilang pamumuhay. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, ano man, Lord, ang kanilang mga pinagkukuhanan ng pangkabuhayan, ay pagpalain mo ito, Panginoon, na makapagbigay sa kanila ng sapat sa kanilang pangangailangan. Pagpalain mo ang kanilang mga spiritual na buhay, Panginoon, patuloy na lumalim sa pagsampalataya at papasakop sa iyong mga salita. I pray, Father God, na bigyan mo pa sa Panginoon ng malalim na Panginoon, bigyan mo sila, Panginoon, ng spiritual growth, Panginoon, sa kanilang patuloy na pakikinig at pagdalo sa gawain, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga volunteers, members, and sa pangunguna ni Sister Joanne at ni Brother Ben, sa aming mga volunteers, Sister Rowena, Sister Gina, at mga kapatiran namin, at mga miyembro ng aming misyon dyan sa Barangay Payatas, Father God. At dalangin ko, Father God, na pagkaloob ng aming mga pangangailangan para sa misyon namin dyan sa Barangay Payatas, Panginoon. Maraming salamat, Father God, sa lahat ng aming mga kaibigan, yung sino man ang nakakapanood nito, Panginoon, pagpalain mo sila sa araw na ito, sa biyaya ng iyong mga salitang kanilang napakinggan. I pray that you bless them, Father God, bigyan mo sila ng kapayapaan sa kanilang pamumuhay, anuman ang sitwasyon na kanilang hinaharap. At sino man ang may karamdaman, I speak healing in the name of Jesus. I speak healing para sa mga dumaranas ng karamdaman at
Patuloy na dalangin ko na bigyan ka ng Panginoon ng kalakasan, kapayapaan sa sa iyong agarang kagalingan. Maraming salamat, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, na bigyan mo rin kami, Panginoon, ng paglagong espiritual sa aming misyon na aming ginagawa dyan sa Barangay Payatas, Father God. I thank you, Father God in heaven. Salamat sa iyong mga salita at sa biyaya ng pagpapala sa araw-araw, kalakasan, kalusugan, kagalingan na iyong pinagkakaloob. Thank you, Father God, sa lahat ng ito, sa aking samot dalangin ay initaas ko sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Hallelujah, Lord. Hallelujah. So mga kapatid, glory to God. Maraming salamat at patuloy akong mag-iwan ng mensahe sa inyo na lagi tayong magalak, magpuri sa Panginoon at magpasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat lagi nating kasama ang Diyos. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So God bless you all mga kapatid.